Kuya Oka. Ako po si Janet. Sa ngayon po ay nasa 39 na taon na po ang edad, may asawa at mga anak at naninirahan po sa probinsya ng Samar sa mga panahong ito. Gusto ko po sana ibahagi ang istoryang ito na hango sa totoong buhay. Bagamat hindi po tungkol sa akin ang kwentong ito, pero saksi po ako sa mga pangyayari nang naganap sa mga panahong iyon. Sana po ay maitampok mo sa channel mo ang istorya ng kababalaghang ito kung sakali na pala rin na mapili mo po ito. Naganap ang kwentong ito taong 1974 sa lugar ng Fairview, Quezon City. Tanda ko pa po noong nanirahan kami at nangupahan sa lugar na ito. Buhat po nang napagdesisyonan ng tatay at nanay ko na makipagsapalaran sa Maynila, dito po kami napadpad sa Fairview, Quezon City. Dahil po sa malapit na kamag-anak namin ang nagmamay-ari ng paupahan ay dito na po ginusto ng tatay ko na kami ay manirahan kasama ang nanay ko at dalawa ko pa na kapatid. Ako po ang panganay sa amin. Bueno, iikot po ang kwento sa tampok na bida sa istoryang ito. Pakitago mo na lang po ang pangalan niya, Kuya Oka, sa pangalang Adelina. Siya po ay nasa 17 taon ng mga panahon na yan. Si Ate Adelina po ay ang anak ng may-ari ng paupuhang bahay na aming tinutuluyan. Siya po ay pang-apat sa 8 magkakapatid. Kuya Oka, ilarawan ko lang po yung kabuuan ng bahay nila. May sukat po na 200 square meters ang kanilang lupa. Ang kalahati po ay konkreto, at ang kalahati po ay kahoy na nakaangat sa lupa ng 3 feet, kaya po may silong ang ilalim. At ang paligid po ng buong bahay ay puro puno. Mayroong bayabas, at nyog, aratilas, at puno ng tiyesa. Ang puno po ng niyog ay may mga nilalang na hindi nabubuhay sa mundo nating mga tao. Ibig po sabihin mga elemento. Yun nga po, Kuya Oka. Noong una po ay palaging nakakatulog ng mahabang oras si Ate Adelina, at pagkagising niya ay nagkwekento po siya sa akin at sa mga mas nakakabata niyang kapatid. Na may isang lalaking maputi, matangos ang ilong at may matulis na tenga at matangkad at napakagwapo ng mukha ang nakikipag-usap at nakipagkaibigan sa kanya sa panaginip. Ang kasuotan daw nito ay kakaiba kumpara sa mga damit nating mga tao. Dahil may mga palamuting ginto ang disenyo ng mga damit nila, ang sabi ng maputing lalaki sa panaginip ni Ate Adelina ay naninirahan daw ito sa puno ng nyog. At sabi pa nito ay palagi niya nakikita at napapansin si Ate Adelina, kaya nais niya itong maging kaibigan. At ayun nga po at tinanggap naman po ni Ate Adelina ang alok na pagkakaibigan ng maputing lalaki. Pagkatapos po noon ay nagpaalam na ito na uuwi na sa kanilang tahanan sa loob ng puno ng nyog, pero bago ito umuwi ay nagsabi itong palagi niya dadalawin si Ate Adelina sa panaginip. At pagtapos noon ay bigla na lang nagising si Ate Adelina. Pagtingin niya daw ay tanghali na pala. Ang akala po namin ay nagbibiro at gumagawa ng kwento si Ate Adelina para kami ay takutin lang, kaya hinayaan na lang po namin siya, dahil sa kami ay mas bata sa kanya at puro laro lang ang nasa isip. Nga po pala, Kuya Oka, ako po ay nasa 9 na taong gulang pa lang ng mga panahon na iyan.
At kay dad ko po yung mas maliliit na kapatid ni Ate Adelina. Lumipas po ang mga araw ay madalas po ang pagtulog ni Ate Adelina ng sobrang mahabang oras. Minsan po ay umaabot ng 20 oras siya matulog sa isang araw, na hindi niya naman ginagawa noon. Paggising niya ay palagi siyang nagkukuwento sa amin, na namamasyal po sila ng lalaking maputi. Kuya Oka, hindi ko na po babanggitin pa ang pangalan ng engkanto sa kadahilanan po na hanggang sa ngayon ay takot ako banggitin ang pangalan niya, kaya tawagin na lang natin siya sa tawag na lalaking maputi. Ang kwento po ni Ate Adelina ay ipinapasil daw siya ng lalaking maputi sa lugar nito, at sabi ni Ate ay napakaganda ng lugar nila. Malapalasyo ang mga bahay doon at karamihan sa mga nakikita niya doon ay puro kumikinang na ginto ang mga disenyo at palamuti ng mga bahay doon. At kakaiba ang mga puno at hayop sa lugar na iyon. Alam ni Ate Adelina na siya ay nasa ibang mundo. Mundo ng elemento. Paulit-ulit po ang mga pangyayari na yun. Matutulog po siya ng mahabang oras at pagkagising niya ay magkukuwento siya sa amin. At may time na nagkwento siya na nakilala na niya ang mga magulang ng taong maputi at nais na ng mga ito na hikayatin siya na doon na manirahan kasama ng anak nila bilang asawa nito. Walang ibang gagawin si Ate Adelina kundi kainin ang itim na kanin na inihain sa kanya. Pero sabi ni Ate Adelina ay pag-iisipan muna niya. Gusto niya na bago siya tuluyang sumama sa lugar ng mga ito ay makapagpaalam muna siya sa mga magulang at mga kapatid niya. At lumipas ang mga ilang araw ay nangyari na natulog si Ate Adelina ng mahigit sa isang araw. Ay doon na alarma ang nanay at tatay niya. Nagyuzi sa ito sa amin sa mga nangyayari kay Ate Adelina. At nagtanong sila kung may mga naikukuwento itong kakaiba. At ayun nga po ipinagtapat po namin ang lahat sa kanila. Na mayroong kaibigan si Ate Adelina na engkanto na nakatira sa puno ng niyog, at nang nalaman ng tatay at nanay ni Ate Adelina ang mga bagay na yun ay agad silang humanap ng albularyo. Mga ilang oras ang nagdaan at dumating ang tatay ni Ate Adelina na may kasama ng albularyo. Agad nitong sinuri ang katawan ni Ate Adelina, at sa loob ng kwarto ay gumawa kaagad ito ng ritual at orasyon. Dahil alam nitong naengkanto nga si Ate Adelina kaya nagmadali ito at kumilos kaagad bago pa mahuli ang lahat. Narinig po namin na may mga salita itong binigkas pero hindi po namin ito naintindihan. Pero sa huling mga katagan ng salita ay parang may pinasapi po ito sa katawan ni Ate Adelina. At ayun nga po sinabi ng albularyo sa tatay at dalawang kuya ni Ate Adelina na hawakan ito sa magkabilang kamay at paa dahil ito ay nagpupumiglas at nagwawala. Kuya Oka, napakalakas po ni Ate Adelina na kaya niya po na kumawala sa tatay at dalawang kuya niya. Pero noong nag-orasyon ng albularyo at bumigkas ito ng mga salitang pamako ay huminto ito animo ay nanigas. Yung nakasapi sa kanya, sinabihan ito ng albularyo na kapag hindi nito ibinalik at pinalaya ang kaluluwa ni Ate Adelina ay uubusin niya ang pamilya ng engkanto. Kung hindi ito papayag sa kasunduan.
Ramdam po namin na nahihirapan ang nakasapi kay Ate Adelina kaya sa huli ay pumayag ito sa kasunduan nila ng albularyo. Ayon at pinalaya ng albularyo ang engkanto. Nang nasigurado na ng albularyo na malaya na ang kaluluwa ni Ate, pagkatapos ay umihip ito sa palad niya ng orasyon at pagkatapos ay inilapat sa ulo ni Ate at nagsabi ito na bumalik ka na. At doon nga ay nagkamalay na nga po si Ate Adelina. Agad naman po ay pinuntahan ng albularyo ang puno ng niyog upang isara ang portal na ginagawang lagusan ng mga elemento. Sinelyuhan po ng orasyon at ng mahiwagang salita ng albularyo ang puno para magsara ang lagusan nito. At ayon nga Kuya Oka, gumaling na si Ate Adelina pagkatapos. Pero pinagbakasyon ito sa Samar ng maraming buwan bago ulit ito umuwi sa Fairview. Yun lang po Kuya Oka, sana po ay nagustuhan ng mga tagapakinig ang kwento ng kababalaghan na ipinadala ko sa channel mo. Sana po ay mapili at maitampok mo po ito. Maraming salamat po Kuya Oka. Good day po Kuya Oka. At sa mga katokat, bago po ang lahat ay magpapakilala, po muna ako. Itago mo na lang po ako sa pangalang Joy Ong. Nasa mahigit 40 na po ang edad ko sa mga panahong ito. Ako po ay nanunuluyan sa lugar ng Quezon City. Hindi ko na po babanggitin pa ang eksaktong lugar pero malapit na po ito sa Montalban, Rizal. Kuya Oka, gusto ko po sana ibahagi ang aking kwento ng kababalaghan. Hindi man po ito gaano nakakatakot pero sinisigurado ko po na may mapupulot kayo na aral sa kwentong ito. Nagsimula po ang lahat noong 2018 noong panahon po na nakapanood po ako sa YouTube ng palabas tungkol sa mga lihim na karunungan. Sa palabas na ito po ay itinatampok ang mga mahiwagang kaalaman tungkol sa mga elemental at mga bagay na may kaalaman sa pang-espiritual. Nagbibigay din po ang guro ng mga konting paglalarawan sa mga elemento katulad ng mga kapre, duwende, white lady, mga nuno sa punso, mga aswang, tikbalang, at marami pang iba. Tinatalakay din po dito ang mga verted, agimat, at mga mutya na pwedeng makatulong at magbigay ng proteksyon at swerte sa mga nagmamay-ari nito. Nagtaturo din po ang guro ng mga pamamaraan ng panggagamot gamit po ang mga buhay na salita. Kuya Oka, aminado po ako na noong una ay hindi po ako gaano naniniwala sa mga bagay na kaugnay sa espiritual. Pero tuloy-tuloy po akong nanunood at nakikinig ng palabas na iyon dahil para po sa akin ay wala namang masama, diba? At wala ring mawawala sa akin. Mga aral ng guro kung papaano magdebosyon ng 49 days para pwede mo nabigkasan ang mga mahiwagang salita na nakakatulong sa mga simpleng sikhet. Di katagalan po ay napagdesisyonan ko po na subukan ang mga ito, pero lingid po sa kaalaman ko ang mahigpit na bilin ng guro sa channel na iyon. Sabi niya na lubhang mapanganib na subukan na pasukin ang mundo ng espiritual dahil masyadong malakas ang mga lihim na aral na ibinabahagi niya sa channel niya. Pero dahil po sa masyado akong naging curious at nais malaman kung totoo po ba iyon ay sinubukan ko po. Nagdebosyon po ako ng 49 na araw.
Tuwing 6 p.m. ay nagdadasal ako ng 10 na Ama Namin, 10 na Aba Ginoong Maria, at yung mga Latin na salita na kailangan bigkasin sa pagdebosyon ng 49 na araw. Noong mga unang 5 araw ay parang may epekto sa akin kapag nagdadasal ako ay nanghihina po ako at inaantok. At pagkatapos ko po magdebosyon ay nahihilo po ako. Masasabi ko po talaga na tama po ang guro sa mga sinabi niya na malakas ang mga orasyon at mga mahiwagang salita ang ibinabahagi niya sa channel niya. Fast forward po tayo Kuya Oka. Lumipas po ang mga araw at buwan ay natapos ko po ang pagdedebosyon ng 49 na araw. Pagkatapos po ay doon ko na po naisip ang aralin ang mga simpleng mga mahiwagang salita at orasyon na pwedeng makatulong sa panggagamot. Bawat itinuturo po .ng guro ay isinusulat ko po sa notebook upang kabisaduhin at pag-aralan. Ganoon po, palagi ang ginagawa ko at kapag may oras ako sa gabi ay kinakabisado ko po ang mga isinulat ko sa notebook. May mga times po na nasubukan ko po ng mga ilang beses ang bisa ng mga mahiwagang salita na natutunan ko sa channel ng guro. Nasubukan ko po na pawalain ang sakit ng ngipin ng pamangkin ko. Sa pamamagitan ng tubig na ipinainom ko sa kanya na may orasyon. Epektibo po dahil 5 minutes po ay nawala kaagad ang sakit ng ngipin niya. Ikalawa po yung sa sakit ng tiyan, bumigkas po ako ng orasyon sa sakit ng tiyan at iniihip ko sa isang baso ng tubig at ipinainom sa isa ko pang pamangkin at ganun din po ang nangyari na wala po kaagad ang sakit ng tiyan niya. Ikatlo po yung sa sakit ng ulo ng nanay ko. Ganon din po pag-inom ng nanay ko ng isang baso ng tubig na may orasyon ay kaagad nawala ang sakit ng ulo niya. Kuya Oka, masasabi ko po na talagang makapangyarihan ang salita na karunungan na lihim. Pero lubha po, itong mapanganib sa mga taong nag-aral nito, dahil may balik po ito. Hindi man sa nag-aral nito pero sa mga taong malapit sa kanya. Ito na nga po Kuya Oka. Nagsimula po ang balik sa mga mahal ko sa buhay. Sunod-sunod po na naospital ang mga malalapit sa akin. Una po yung pamangkin ko nagkasakit po siya at biglang lumabo po ang mata niya. Tapos mga 2 months lang po ay ang nanay ko naman na naaoperahan sa gallbladder. Tapos mga 1 buwan ay yung tatay ko naman na naaoperahan sa lalamunan. Kuya Oka, alam ko po na hindi nagkataon ang mga pangyayaring iyon. Kaya po siguro na lihim na karunungan ang tawag doon ay dahil hindi po para sa lahat ang kaalamang iyon. Siguro po ay para sa mga taong pinili lang ng Diyos ang mga kaalaman na iyon. Noong natapos po na naaoperahan ang tatay ko ay ipinangako ko sa sarili ko na hindi na ulit ako mangang-ahas na aralin pa ng mas malalim ang lihim na karunungan. Itinigil ko na po, at kinalimutan ang mga bagay na yun. Bagkus ay itinon ko na lang yung oras ko sa paghahanap buhay. Mga katukat, kung meron man akong pwedeng may share sa inyo ay ito po yung naranasan ko. Wag po sana natin aralin ang mga bagay na hindi dapat aralin katulad ng karunungan na lihim. Dahil may balik po ito hindi man sa atin, kundi sa mga taong malalapit sa atin.
Yun lang po Kuya Oka, sana po ay maitampok mo po ito sa channel mo para sa mga aral na nakapaloob dito. Kuya Oka, maraming salamat po. Mga katokat, sa mga gusto mag-share ng kanilang mga stories ng kababalaghan ay paki-send nyo lang po ang inyong horror story sa zealaztec@gmail.com para maitampok po natin sa ating channel ang inyong kwento ng kababalaghan. Paki-like din po ang ating video, paki-subscribe na rin po. Salamat.